Natin ano mga senyales na sobra ka na sa asukal sa dugo, sobra na matatamis ang kinakain mo, 'di ba? Syempre maraming bad effects 'yan, hindi lang sugar, pati po diabetes at ibang mga sakit. So pag sobra na tayo sa sugar, ito po mood swings, mas hindi na maganda mood mo pag kumain ka ng sugar, mas excited. Pag walang sugar, depressed na. Weight gain, mas tumataba. 'Di ba? Heart problem, pwede rin magkaroon ng heart disease. Fatty liver, pwede rin magkaroon ng fatty liver. Tsaka yung mga sugat-sugat, mga skin problem, pimples, meron din. Memory loss, hindi rin maganda sa utak ang sobrang sugar. At syempre, diabetes. Pag tumaas na ang blood sugar mo sa kakakain ng matatamis, maraming komplikasyon ng diabetes. Masisira din ipin natin, poor oral health. Tingnan nyo mangyayari sa balat natin. Ayan, no? So, bukod sa pimples, magkakalinya-linya, magsasag, magkakaroon ng linya, mag-iiba yung kulay. Siyempre, mas namamaga yung mukha natin. Kasi hindi nga maganda ang sobrang asukal lang. Di ba? Puro matatamis lang ang kinakain. Hindi na kumain ng mas healthy na gulay at yung mga prutas na kailangan natin. Pag sinobrahan pa talaga itong pagkain ng sugar, syempre tataba na, more calories. Diba? Tulad na sinabi ko, magkakaroon ng diabetes at marami pa ibang sakit. Fatty liver, diba? Mababalot ng taba yung atay. PCOS, polycystic ovary syndrome, isa rin cause yan. Pag maraming sugar, maraming calories, tataba, pwede ma-PCOS. Cancer, possible pa, hindi pa sigurado, pero iniisip na iba, pag sobra di daw unhealthy kinakain, pwede ma-trigger ang cancer cells. Dementia sa utak, high blood. Okay, kasi tataba pag tumaba, tataas blood pressure. High cholesterol, connected din yan, at heart disease. Kahit bata, hindi maganda po ang sobrang sugar. Kita nyo ang mangyayari sa bata. Bata, pwede rin magka-diabetes, pwede sila magka-eczema, sugat-sugat, hindi makafocus sa school, hyperactive, masyadong makulit, 'di ba? Pwede magkahika, pwede hindi maganda pag-aral, poor concentration, at madalas sasakit pa ang tiyan nila, 'di ba? Puro junk food, puro sugar lang, asin at alat lang kinakain. Pag umabot na tayo sa diabetes na tumaas na yung blood sugar dito sa dugo natin, ibang usapan na yan. Iba na sintomas yan. Lagi ng gutom, lalabo na yung mata, mabilis na masugat, iba na yan. Manhid na ang kamay, manhid na ang paa, lagi ng gutom. So, meron na mga complications ng diabetes. Ang ihi, nilalanggam, pati yung sa leeg dito, kumakapal pa yan. Ayan, no? Yung sa paa, manhid na. Okay, parang may tingling sensation kasi nasisira na yung mga nerves Madalas na magsugat-sugat kasi pag diabetic, mahina ang immune system. So, prone to infection, prone to skin disease, kahit vaginal infection, nagkaka-discharge yung babae, pwedeng diabetes yan. Kahit sa bibig, sa dila, nagkaka-infection din. Mga fungal infection, mas tinatamaan ang may diabetes. Bakit ba? Ano ba talaga problema? Simple lang sa kinakain natin. Kaya nga tinuturo natin, di ba, 8 glasses of fluid or water in a day. Sinasabi natin 8 glasses of water kasi mas okay naman tubig Pag sinabi ko kasing fluid, baka palitan mo ng soft drinks. Soft drinks, ganito kaliit, 6 teaspoons of sugar. Malaki-laki, 12 ounce, mga 10 teaspoons of sugar na yan. Iced tea, ang taas din ng sugar. Kahit sports drink, may sugar din, 4 teaspoons. So. Kahit yung lemonade, lemon water is healthy, pero pag lemonade na, matamis na masyado. So, hindi ka mabubusog dito, ang taas ng asukal nito, mahirap. Parang ganito, imagine natin, okay, soft drinks. Pag uminom ka isang lata ng soft drinks, para ka nang kumain ng 8 kutsaritang asukal. Just imagine, kumuha ka ng asukal, 8 kutsarita, kaya nyo ba kainin yung 8 kutsaritang asukal? Inuman mo sa basong tubig, para ka nang uminom ng soft drinks. Ganong karaming asukal para tumamis. I-try nyo, maglagay kayo ng asukal sa tubig, kahit mga 3 teaspoons, hindi pa rin matamis Kailangan nyo ganyan 8. Pag iced tea nga, 10 teaspoons. Pag nag-bottomless pa kayo, sobra daming calories. Ang itataba nyo dito, parang kumain ka ng 1 cup of rice. Saan ka busog? 1 cup of rice? Busog ka na? Kalmado na tiyan mo? O nag-iced tea ka, hindi ka naman nabusog.
Dito sa muffin, at least nabusog ka konti, di ba? Kahit 9 teaspoons of sugar siya, may butter pa siya. Yogurt, mas konti, mas healthy. Cereal, mas konti. So, pwede naman to sa tamang dami lang. Paano magbawas ng sugar? Marami pang secret na sugar na masama sa atin. Pag nagsasalad tayo, yung dressing, mataas ang sugar nun. Thousand Island, ranch sauce, mataas yun. Dapat dito parang suka lang o vinaigrette. O magta-Thousand Island ka, konting-konti lang, patak-patakan mo lang. Yogurt, mas healthy naman. Itong mga frozen foods, yung mga prepared, processed foods, syempre, mas matatamis, mas maaalat. Alak din, mataas sa calories, nakakataba. Soft drinks, nakakataba. Iwas sa pagbili nitong mga matatamis. Pag tinago nyo sa bahay yan, makakain natin talaga yan. Matulog ng mahaba, di ba? Better. Mas tulog, mas di makakain. More healthy fruits ito. Saging, mansanas, pears, better yan. Kumpara sa mga matatamis. Actually, may mga prutas na matatamis din masyado. Yung grapes, mangga, pakwan, konting bawas. Tsaka yung mga overripe fruits. Pag overripe na sobra ng tamis, medyo mas maganda yung wag din yung sobrang matatamis. Wag yung overripe, yung tamang hinog lang. Okay, eat more fruits, find support, limit sugary. Ito po, pakita natin, Doc Lisa. So, pag excited sila kumain nito, ganito gagawin natin para hindi tayo magka-diabetes at ibang mga sakit. Pag kailangan nyo talaga mag-chocolate, di ba, nauubos nyo kalahating bar, tiisin nyo na lang, 2 maliit lang. Malaki na bawas yan. 30 grams, naging 12 grams na lang. Kung gustong-gusto mo talaga yung ice cream na sobrang tamis, baka pwede mag-popsicle ka na lang. Okay? Gusto mo talaga yung canned na fruit juice. Pag fruit juice kasi, marami din calories matamis din Di magprutas ka na lang, orange na lang kainin mo. Isang orange is better than isang baso nito. Isang baso kasi nito, parang 2.5 na orange na yan bago mo mapuno. At walang fiber to mas maganda to. Kung gusto mo ng cake, baka pwede toasted bread, lagyan mo na lang ng jam. Gusto mo ng kape, pwede naman 2 tasang kape sa isang araw kung okay sa'yo. Pero pwede naman black coffee, walang sugar. Mahilig ka sa soft drinks, baka pwede lemon water na lang, di ba? Meron tayong kapalit, di ba? Yan ang gusto natin. Huwag din todo pigil. Mahirap din kasi todo hinto sa matatamis, baka hindi nyo kayanin. Dapat unti-unti, di ba? Sabayan ng exercise, bawas-bawas, para masana yung dila natin. Or else, magkakaroon kayo ng sugar withdrawal. Pag tinigil mo, ayan lagi na siya nakatingin, na-addict na siya. So, insomnia, bad mood, madidepress din siya. Kaya dapat dahan-dahan. Kaya nga po, hindi rin maganda yung mga diet drinks. Yun ang reason. Diet drinks nga, 0 calories. Ang problema, yung utak natin, nasasanay pa rin sa matatamis. Hinahanap pa rin Pag hininto mo yung diet soft drinks mo, papalitan mo pa rin ng chocolate, ng cake, at para ma-satisfy yung utak natin. So, dapat babawasan pa rin. Okay, so more exercise, more walking. Kung mataas ang sugar nyo, mataas ang blood sugar nyo, galaw-galaw. Yan ang pampababa ng blood sugar natin. So, more exercise para mas pwede kayo kumain nito mga gusto nyo. Salamat po.